Alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DOTR na gumawa ng mga paraan para pagaanin ang pasanin ng epekto ng krisis sa presyo ng langis sa mga commuter. Ipatutupad na sa Lunes ang 50% discount sa pasahe sa LRT2 at MRT3. Live mula sa MRT Quezon Avenue Station, may umaarangkadang balita si Christian Bascones. Christian? Jack at Ninya, hawak ko na ang beep card. Ganito dapat tayo sa Lunes kung saan dapat iwanan na ang mga sasakyan sa tahanan at samantalahin ang 50% discount sa MRT3 at LRT2. Gaya ng sabi ko kanina, sa March 23 na yan magsisimula. Ito'y bahagi pa rin ng mga agarang hakbang ng pamahalaan upang pagaanin ang pasanin ng mga commuter sa pang-araw-araw nilang gastusin dahil sa tumataas na krudo at nakakaapekto sa taas rin ng pamasahe. Thank you po sa government. Si Rewi, nakasalalay araw-araw sa pagsakay sa MRT ang pagpasok niya sa trabaho. Aniya, kahit ramdam na ng bansa ang krisis dahil sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, bunsod ng gyer sa gitnang silangan, napanatag ang kalooban niya nang malamang kalahati ng pamasahe niya sa MRT ang babawasan. Malaki po siya kasi yung 50% po na yon, kunyari po, nasa 20 plus yung pamasahe ko, halos 40 na lang po. Yung matitira po, pwede po siya itago para bukas. Maraming salamat po sa papalaan at sana magpatuloy pa po ito. Ayon sa Department of Transportation, mananatili ang 50% discount hanggang sa susunod na abiso at saklaw nito ang lahat ng pasahero ng MRT3 at LRT2. Hinikayat din ng DOTR ang mga motorista na iwan muna ang kanilang mga sasakyan at lumipat sa mass transport system upang makatipid at makatulong sa pagpapagaan ng daloy ng trapiko. Ayon kay Light Rail Transit Authority Administrator Attorney Hernando Cabrera, nakadisenyo ang LRT2 bilang mass transit system na may kapasidad na umaabot sa 450,000 hanggang 600,000 na mga pasahero araw-araw. Kaya handa ito sa posibleng pagdagsa ng mga commuter. Sa kasalukuyan, nasa 220,000 lamang ang arawang ridership ng LRT2 sa mga karaniwang araw ng trabaho na malayo pa sa kabuuang kapasidad ng linya. Tiniyak din ng administrador na hindi maapektuhan ang operasyon ng tren sa kabila ng discount. Bagaman inaasahan ang humigit kumulang 35 million pesos na pagkawala sa kita bawat buwan na tinuturing na opportunity lost. Ipinaliwanag naman ni Cabrera kung paano gagana ang naturang diskwento. Number one, ang gamit is beep card, automatic na yan. Wala silang gagawin. By the time na, by Monday, pag tap in nila nung kanilang mga card, automatic na 50% discounted na yon. Wala silang dapat gawin. Hindi nila kailangan pumunta sa teller, wala silang kakalikutin na doon sa card nila. Automatic na yon. Yun naman gumagamit ng single journey ticket. Ito yung tingi-tingi, one ride lang na ticket. Kailangan talaga nilang bumili doon sa teller. Pagpunta nila doon sa teller, ang isisingil lang sa kanila yung discounted rate na, 50% discounted na. Aniya, nakahanda na din ang ticket vending machines ng LRT2 at MRT3 na para isang automated teller machine na nakakalibrate na upang otomatikong maipatupad ang 50% discount sa pasahe sa oras ng pagbili ng ticket. Simula Lunes, fully operational na ang sistema kung saan diretso nang mailalapat ang discount sa mga pasahero na bibili ng ticket sa mga vending machine habang mananatiling maayos ang sistema ng pagbayad. Kabilang din sa mga paghahanda ang pag-aayos ng integration ng mga e-wallets tulad ng GCash at iba pang digital payment systems na otomatikong maglalapat din ng discount. Paliwanag ni Cabrera, mananatiling pareho ang gastos sa operasyon at maintenance ng tren kahit may discount dahil tatakbo pa rin ang mga biyahe anuman ang pamasahe. Pagdating sa implementasyon, otomatikong may lalapat ang 50% discount sa mga gumagamit ng beep cards sa oras na mag-top in, habang ang mga bibili ng single journey tickets ay makakakuha ng discount fare direkta sa mga teller at ticket vending machines. Nakahanda naman ang LRT sa paparating na Semana Santa. To ensure yung safety ng ating mga pasahero, we also have to make sure yung ating mga station facilities gumagana lahat, like yung mga CR natin, yung mga toilet, mga comfort rooms, yung mga elevator, escalator, yung mga ticket vending machine, dapat kompleto. Yung mga tao, dapat walang nag-a-absent kasi nga we expect na dadagsain tayo ng tao. Jack at Ninya, inaasahang bababa hanggang 6 pesos and 50 centavos ang minimum fare sa LRT2 kung may papatupad na itong diskwento sa Lunes. Kaya Jack at Ninya,
maghanda na para hawakan ang beep card. Christian, hawak mo naman Oo. Okay, so a 50% discount, malaking bagay yan para sa ating mga kababayan. Paano kung senior ka na at PWD? Ano ba yun, magiging 70% discount? Okay. Kanina ipiniliwanag ni LRT Administrator na yung mga senior citizen at yung iba pang mga siniserve ng 50% discount na mananatiling 50% yung kanilang discount at hindi na tataas muli. So ibig sabihin magiging patas na para sa lahat ng mga regular na mga passengers at yung mga vulnerable like PWDs at yung mga senior citizens na may 50% discount simula yan sa Lunes ninya. Oo, okay. At hanggang kailan tong discount na to, Christian? Gaya ng paliwanag ng LRT Administrator, ito ay until further notice. Ibig sabihin, hanggang sa susunod na mga abiso dahil may mga pagbabago pa umano. Dahil pinag-aaralan pa hanggang sa ngayon ng pamahalaan kung anong mangyayari sa iba't ibang mga naapektuhan gaya ng taas presyo ng krudo o ng langis. At pinagdedesisyonan pa ng DOTR kasama ang pamuno ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung anong mangyayari sa iba't ibang mga programa tulad ng mga diskwento. Simula pa lamang ito dito sa MRT3 at LRT2. Ninya? Oo, at saka yung beep cards naman, di naman nagkakaubusan, available naman, madaling bilhin. Christian? Alam mo niya, yan yung pinaliwanag kanina at inaasahan nila yan. Aabot ng 450,000 hanggang 600,000 ang full capacity ng MRT3 at LRT2 kung saan ito ay nakadesenyo daw para sa ganung kadaming mga pasahero. At kung lahat ng mga may personal na sasakyan ay dadagdag dito sa mga araw-araw na bumabiyahe sa pamamagitan ng rail transit, abay nakahanda umano itong MRT3 at LRT2 para sa ganung karaming inaasahang pagdagsa ng pasahero. Ninya. Pero yung hawak mo na beep card, madali naman siyang bilhin kasi 'di ba naalala ko dati, 'di ba? Nagkakaubusan niya, yung iba binebenta pa online tapos mas mahal, 'di ba? Ngayon madali na siyang bilhin, readily available. Yun yung ipinangako sa atin ng LRT Administrator na ang beep cards ay nakahanda lalo-lalo na dito sa inaasahang pagdagsa ng maraming pasahero. At kailan daw masasali ang LRT1 kasi MRT3 at LRT2 lang ito, 'di ba? Wala pa yung LRT1. Yun yung bagay na ngayon ay nakipag-ugnayan sila kasi yung MRT3 sinabi ng LRT Administrator ay government operated. Ibig sabihin, madali na lang yung pagkikipag-ugnayan para may patupad ang naturang diskwento kasama yung initiative naman ng LRT 2. Habang yung LRT1, ito yung pinag-aaralan nila para agad na sumabay din dito sa diskwento na makakatulong sa mga pasahero, lalo-lalo na sa gitna ng nararanasan nating krisis ninya. Maraming salamat, Christian Bascones.